Dala ko po muli ang pagbati ng aking iglesia, ang Grace Baptist Church ng Los Baños. May mga nagtatanong dahil sa aking post na baka hindi na ako pastor ng GBC. Ako po ay pastor pa rin sa Grace Baptist Church, bagamat I stepped back from the public ministry to avail myself for Reformation conferences. Kaya pagbati pa rin mula sa aking iglesia ng Grace Baptist Church ng Los Baños. Masinsinan ngayon na sinusuri ng mga political analysts ang nagbagong timpla sa Senado, lalo na ang magiging kinalaman nito sa magiging impeachment trial na inaasahang sisimulan para kay Vice President Sara Duterte. Binabantayan ng mga pagbuo ng mga alyansa at mga pangkat ng mga senador saan sila kikiling. Ang ibang senador naman ay mas gustong magpakilala na independent, walang pangkat, walang samahan. May bentahe pareho, may bentahe sa isang independent na hindi siya committed sa anumang agenda ng sinumang grupo. At kung may alyansa ka naman, ay meron ding bentahe na ikaw ay may mga katulong na kaagad sa anumang layunin ng iyong alyansa. At kung minsan, ang mga Kristiyano ay nalalagay din sa ganitong pagpipili na para bang pagpipilian nila kung sila ay magiging independent, may kasarinlan, o sila ay makikiisa sa pagsasama lalo sa iglesia. Madali ang magdiin ng isang panig, makita yung kapakinabangan na magsarili at madali rin makita ang kapakinabangan na merong samahan. Ngunit gusto kong sabihin na para sa isang mananampalataya, hindi ito pagpipili. May mga pangkat na nagtuturo na dahil ang relasyon natin sa Diyos kay Hesukristo ay sa pang-isahan lamang at totoo yan, ay inaakala nilang ganyan magpapatuloy ang Kristiyano sa pang-isahan lamang. At sa kabilang panig naman ay may nagbibigay ng tamang diin sa samahan, lalo ng iglesia pagdating sa pagiging tagasunod ni Hesukristo, at para sa kanila, ang isang mananampalataya ay tatayo o tutumba sa kanyang relasyon sa iglesia. Ngunit ang totoo, may dalawang panig ang pagiging alagad ni Hesukristo. May panig na pang-isahan na hindi mo maaring isang tabi, at may panig na pangsamahan sa iglesia na hindi mo rin maaring ipagwalang bahala. At marami tayong magagamit na teksto ng kasulatan na pinagsama ang mga ito, ngunit gagamitin ko ang galing sa sulat ni Pablo na ang kanyang pinakabigat ng loob, his burden in this letter has something to do with the gospel. May kinalaman sa Ebanghelyo. Ito ang pinakaunang sulat niya sa pag-istima ng maraming dalubhasa. Ang pinakaunang sinulat ni Pablo of his 13 letters ay ang kanyang sulat sa mga taga-Galacia. At anyahan ko kayong buksan muli at maramatin yung basahin kong muli ang binasa kanina, ngunit yung unang 5 talata lamang sa Galacia 6, talatang 1 hanggang 5. Galacia 6, mula 1 hanggang 5. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Tingnan ang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Dalhin ninyo ang pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Sapagkat kung inaakala ng sino man na siya ay may kabuluhan, gayong wala naman siyang kabuluhan, ay dinadaya niya ang kanyang sarili. Ngunit subukin ng bawat isa ang kanyang sariling gawa, at kung magkagayon ang kanyang dahilan upang magmalaki sa kanyang sarili ay sa kanyang sarili lamang at hindi sa kanyang kapwa, sapagkat ang bawat tao ay dapat magdala ng kanyang sariling pasan. Yan ay salita ng ating dakilang Diyos. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia ay maaring masabi nating pinakamatalas niyang sulat, sapagkat sa iba niyang mga sulat, anuman ang problema ng iglesia, lagi siyang nagsisimula sa may maipagpapasalamat na magandang nangyayari sa iglesia. Namumukod tangi itong sulat niya sa taga-Galacia na hindi nagsimula sa pagpapasalamat, kundi matapos niyang ipakilala kung sino siya, ay agad siyang lumundag sa mga pagsaway
dito sa iglesia. At may tatanong nyo kung bakit. Ang dahilan ay sapagkat kinokompromiso nila ang ebanghelyo. At ipinapakita nito, if the gospel is compromised, nothing can compensate of any good for the church. Walang mabuting bagay sa iglesia na maaring matakpan ang pagkompromiso ng ebanghelyo. Ganyan kahalaga ang ebanghelyo. At ang ebanghelyo ay pang-isahan. Kung meron akong kausap sa inyo na hindi pa sa iyong sarili ay lumapit kay Jesucristo bilang inaalok sa ebanghelyo na tagapagligtas, Panginoon, ngayong umaga dinala ka ng Panginoon dito at nawa ay lumapit ka kay Jesucristo. Huwag mo munang isipin ang iyong katabi o ang iyong samahan o ang iyong pamilya. Ikaw at ang Diyos lamang, kaharap mo ang Diyos, kaharap mo't naririnig ang kanyang salita. At inaanyayahan ka na lumapit kay Jesucristo upang ikaw ay maligtas. Ang ebanghelyo ay pang-isahan na dapat mong tugunan. Gayunman, maliwanag sa pagtuturo ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia na ang kamalian ng ebanghelyo ay kamalian na naging ikatitisod ng iglesyang ito. At pinaliwanag niya ng maingat kung anong dapat nilang maunawaan tungkol sa ebanghelyo, lalo na dahilan sa may mga nanggugulo. Tinawag niyang troublers, those who trouble you. Ito yung mga Judaizers, ang mga nagpipilit na magturo na para ka maging ganap na mananampalataya, kinakailangan mo munang maging katulad ng mga Hudyo sa mga batas at tuntunin ng kanilang sinusunod, at yan ang nilabanan ni Apostol Pablo. At hindi niya sinasabi na huwag kayong magkaroon ng anumang samahan. Ang sinasabi niya ay ingatan ninyo ang mga samahan na inyong kinabibilangan, at kung mabibilang kayo sa samahan ng mga nagtuturo na kompromiso ang ginagawa sa ebanghelyo, ito ang ginawa niya kay Pedro mismo, napasama sa isang maling dapat na samahan ng mga Judaizers at sinaway niya mismo si Pedro. Pero pinapakita niya rito na sa loob ng iglesia ay dapat na merong tamang samahan, ngunit gayon din pinapakita niya na naroon ang patuloy na pag-iisa na responsibilidad ng isang mananampalataya. Makikita natin yan dito sa ating teksto. Sa Galacia 5, punong-puno ito ng mga turo tungkol sa banal na Espiritu, na nariyan ang pagpapala ng Diyos na nasa Espiritu. Yan ang pinakaunang pagpapala ng kaligtasan. Binigyan tayo ng banal na Espiritu, at kung sino man ang may banal na Espiritu, hindi siya magpapailalim sa mga batas at tuntunin ng mga Hudyo, kundi ay kanyang ipapalaganap ang bunga ng Espiritu. Siya'y lalakad sa hakbang ng Espiritu, at marami siyang sinabi tungkol sa Espiritu, at sa ganyang pagtuturo tungkol sa Espiritu, tinawag niya ang mga taong puspos ng Espiritu na mga espiritual. At may sinabi siya ritong kanilang tungkulin, pag may nakita kayong sinuman na nahulog sa pagsuway, natagpuan ninyo sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. Pero dinagdag niya kaagad, tingnan o bantayan ang iyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Makikita natin yung balanse na ginagawa ni Apostol Pablo dito, na ilagay kayo sa isang samahan kung saan ang espiritu ang siyang nananahan, at kinakailangan meron kayong pasanin sa isa't isa. Ngunit, meron ka rin sarili mong relasyon sa Espiritu na dapat mong pakaingatan, at huwag mong hayaan ng iyong pagpipilit na maibangon ng isang nabuwal sa kanyang kasalanan, ang siya namang humila sa iyo sa iyong kasalanan. Magbantay ka sa iyong sarili. At makikita natin ang mga parang magkasalungat na mga sinasabi niya. May sinabi siya rito sa talatang 3, magpasanan kayo ng inyong mga pasan. Pagkatapos sinabi niya sa talatang 5, ang bawat isa ay dapat pasanin ang sarili niyang pasan. Ay, ano ba ito? Nagkukontra ba siya ng kanyang sarili? Hindi.
pinipilit niyang balansehin ang buhay ng isang nakatagpo ng Ebanghelyo at naranasan ng pagpapala ng Banal na Espiritu, makikita niya ang kanyang sarili na merong bagay na pangsarili niya at may bagay na pangsamahan. Wala siyang pwedeng pagpilian sa dalawang bagay na yan. At ang gusto kong mensaheng kunin dito, ang pagsunod kay Jesucristo ay may pananagutan sa pag-iisa at sa pagsasama. Ang pagsunod kay Jesucristo ay may pananagutan sa pag-iisa at sa pagsasama. Ang isang agarang bunga ng Espiritu ay gawin tayong espiritual. Ang ibig sabihin ng ating orientasyon, ng ating pag-iisip ay inuudyukan ng banal na Espiritu. Ngunit sa parehong paghamon na alalahanin ang mga kapatid sa komunidad ng Espiritu, sinabi ni Pablo, ang bawat tao ay dapat magdala ng kanyang sariling pasan. Sinasabi nito na may pananagutan sa iyong sarili sa harap ng Diyos at may pananagutan sa iyong relasyon sa mga komunidad ng mga kapwa mananampalataya. Kaya tingnan natin yung dalawang panig na yan. Ang una, may pang-isahan na sasagutin sa Diyos. May isahan, may pang-isahan na sasagutin sa Diyos. At ang ikalawa, may pang-iglesia na nagbubuklod sa Diyos. Wala tayong pwedeng alisin sa dalawang yan. Ang una, may pang-isahan na sasagutin sa Diyos. Ang pananampalatayang nakabatay sa Ebanghelyo, ang masasabi nating pinakapang-isahan na sasagutin mo sa Diyos. Binasa kanina ang talatang 7, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lukuhin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin naman niyang aanihin. Ang pangungusap na yan hindi original kay Pablo, karaniwang salawikain yan ng mga Griego nung panahon na yon. What you sow, you reap. Yan ay karaniwang kasabihan. Ang salita ni Pablo rito ay ginawa niyang pang-isahan, singular. Sasagutin mo sa Diyos bilang mag-isa. At babalad ito para sa sinumang magpapadaya sa Ebanghelyo na dapat na magligtas sa Kanya, sa halip na magligtas ang Kanyang aanihin, ang sinabi ni Pablo ay kasiraan. Pinapakita nito may naunang pananagutan sa Diyos na pang-isahan na hindi mo maiaasa sa iyong samahan. Ang babala ni Pablo na huwag kayong padaya ay doon sa maaring iasa na lamang ang kanilang katayuan sa kanilang samahan. Ganito ang karaniwan na kultura ng mga Griego, maraming samahan doon at dahil sa maraming samahan, iniisip nilang basta't mapabilang ka sa tamang samahan ay ayos na iyong katayuan. Pero ganito rin mag-isip ang mga nasa Judaismo na basta't kabilang ka sa Israel. Yan ang bayan na pinabura ng Diyos ng kanyang tipan, kaya wala ka ng problema basta ikaw ay kabilang sa Israel. At maaring mataglay natin ang ganyang kaisipan na basta't mapabilang ako sa tamang samahan ay ayos na ang aking kalagayan. Alam niyo, isang nangungunang simbahan ngayon ay may itinuturo na implicit faith. Ang ibig sabihin niyan, hindi mo kailangang malaman ano ang iyong pinapaniwalaan. Kailangan mo lang maniwala sa simbahan at karga ka na ng simbahan. The church answers for you. That's all you need to believe. You do not need to know what the church is teaching. You only need to know that the church is the right church. At ngayong may bago silang papa, ganyan pa rin ang kanilang pag-iisip na nagpalit lang ng papa. Pero ang mga mananampalataya ay hindi kailangang malaman ng katuruan. Basta't maniwala ka sa simbahan, sagot ka na ng simbahan. Pwede mong dalhin yan sa ibang mga pag-iisip. Basta't nasa tama kang iglesia, Reformed Baptist ito, ano pa bang hilingin ko? At magiging sapat na para sa iyo yun. O kaya naman, napibilang ka sa isang pamilya
na Kristiyano at alam mong ang mga magulang mo ay mga Kristiyano na pinapanalangin ka at iniisip mong ayos na ang aking kalagayan, tiyak namang dinirinig ng Diyos ang aking mga magulang, o kung ikaw ang magulang at ang anak mo ang Kristiyano at iniisip mong sa kanyang pananalangin, hagip ka na, nagkakamali tayo riyan. Ang isang bagay tungkol sa Ebanghelyo, ito ay pang-isahang humahamon sa iyo na manampalataya kay Jesucristo. Kung manangan ka lang sa iyong samahan, iglesia man yan, pamilya man yan, grupo man yan, kung ano man yan na iyong pinangahawakan na dahil magandang samahan at samahan na masasabi mong malapit sa Diyos, hagip ka na, nagkakamali ka, kaibigan. Maring umuuwi ka tuwing pagkatapos ng panambahan na komportable sa iyong pakiramdam na galing ka sa isang simbahang nagturo ng Biblia, kaya maayos ang aking katayuan sa Diyos. Hindi, kaibigan, hanggat hindi ka lumalapit sa Diyos sa iyong pang-isahan upang manampalataya at dumating ka sa punto na tanggapin mong makasalanan ka, nasa hatol ka ng Diyos, titikman mo ang bagsik ng hatol na ito sa katapusan kung hindi ka magsisi. Ngayon, ang panahon ng pagsisisi, hindi pag-iisip kung nasa tamang samahan ka, kundi kung tumugon ka na sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya dito ang sinasagot ni Pablo ang kamalian ng pagkanatatangi ng mga Hudyo dahil sa pagkakarugtong nila kay Abraham. At sinabi niya sa kabanatang 3 sa kanyang, yung suma ng kanyang katuruan, ang talagang angkan ni Abraham ay si Jesucristo. Siya ang binhi. Sinabi niya singular, not seeds but seed. And that is Christ. Kaya't ang sino man na magiging ligtas sa harap ng Diyos ay ang kalakip kay Jesucristo. Personalan yan. Pang-isahan yan. May katayuan ka pa rin na pang-isahan kahit na mananampalataya ka. Ang usapin ng kabanalan ay may pangsamahan, ngunit bago yun ay ang pang-isahan. Pinag-aralan natin kanina sa Sunday School ang panalangin. Merong pangsamahan na panalangin. There is corporate prayer. At naitanong nga, bakit kaunti ang dumadalo sa pulong panalangin na hindi dapat? Because corporate prayer is important. But before corporate prayer, there is private prayer. Yan ang turo ni Jesus. Dumako ka sa iyong silid na walang nakakakita, kundi ang iyong ama lamang, at doon na walang nakakakita ay dumalangin ka. May pang-isahan at yan ang ipanghamon mo sa iyong sarili. Hindi ito pagmamalaki ng pagmamatuwid ng dahil sa iyong samahan, kundi pagsusuri kung gumalaw na ba sa iyo ang biyaya ng Diyos. Ano man ang nangyari sa iba. Alam mo, sa isang ospital, maaaring nagsisiksika ng mga pasyente, pero kinakailangan isahan pa rin usisain ng doktor ang bawat pasyente. Hindi siya gagawa ng panglahatan to. Sige, sumunod kayo. Hindi, pang-isahan. At yan ang tanong sa iyo, gumalaw na ba sa iyo ang biyaya ng Diyos? Kalimutan mo ang samahan muna. Ikaw at ang Diyos magkaharap. Ikaw at ang salita na iyong pinakikinggan. Tumugon ka na ba? At ikaw rin bilang mananampalataya, meron ka bang pang-isahan na iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos? Kaya ang hamon ko sa iyo ay huwag mong itago ang iyong kakulangan sa pang-isahan dahil sa magandang samahan. Kung hindi ka tutugon sa pananampalataya kay Jesucristo, ano man ang iyong samahan, hindi ka ligtas. Gayun din naman sa buhay ng pananampalataya, kung hindi ka nananalangin sa isahan, kahit na sumama ka at hindi pumalya sa pangkating panalangin ng mga pagpupulong ng iglesia, na nananatili kang salat sa pakikipag-ugnayan sa Diyos.
Subukin mo ang iyong gawa na hindi nakasandal sa iba. Ang iyong kabanalan, ang pakikipaglaban mo sa kasalanan. Mga bagay ito na pang-isahan. May sinabi ang propeta si Ezekiel, ang Ezekiel 18:20, ang taong nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasalanan ng ama. Niyang ama ay magdurusa dahil sa kasalanan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay isa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. Ay, tinukoy na rito ang pinakamalapit na relasyon na ama at anak, magulang at anak. Hindi titindig ang ama dahil sa matuwid ang anak. Hindi titindig ang anak dahil sa matuwid ang ama. Bawat isa ay haharap sa Diyos sa pang-isahan at gayon din sa ating pangkabanalang usapin. Yan ang babala na huwag kang padaya. Nadadaya ang marami na sila ay mas nasa may mabuting samahan, ngunit ano ka kung ikaw lang at ang iyong Diyos? May pakikipagtagpo ka ba sa Diyos kay Jesucristo? May pakikipag-ugnayan ka ba sa Diyos? Kahapon, May 24, anibersaryo ng one of the most famous conversions in history. It happened May 24, 1738. Yan ay ang conversion ni John Wesley. Dati na siyang ministro, ngunit hindi ligtas. At naanyayahan siya sa isang Bible study, Aldersgate Street in London. At ngayon merong plaque doon na inaalala ang nangyari. Nakikinig daw siya doon sa nangunguna at nagbabasa lang yung nangunguna. Siguro hindi nakapaganda, nagbabasa lang. Binabasa niya yung preface ng commentary ni Martin Luther sa Galatians. At habang binabasa yon, sabi ni John Wesley, I felt my heart strangely warmed. Naramdaman ko ang pagniningas ng aking pusong hindi maunawaan. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, dumarating ka ba sa ganyang panahon na ikaw sa iyong sarili, nagniningas ang puso mo dahil sa salita ng Diyos? Hindi dahil sa isang masayang samahan, kundi ikaw sa harap ng Diyos, sa harap ng Kanyang salita, na pagniningas pa rin ba ang iyong puso? May pang-isahan na sasagutin sa Diyos. Ngunit ang ikalawa, may pang-iglesia na nagbubuklod sa Diyos. Sa kasaysayan, marami ang dinala sa pagdidiin na ang pagsunod ay isahan lamang. Nasabi ko na dito noon na sa maagang mga siglo ay mabilis na umusbong ang tinatawag na monastic movement. Monasticism, mga monghe na ang unang paniniwala ay kinakailangan mong mag-isa. Maraming pumunta sila sa kanila sa mga yungib, caves, mountains, woods. Hanggang sa Middle Ages, nagtayo na sila ng mga monasteryo, doon na lang sila. Pero the idea was, you need to be far from anyone in order not to be contaminated by company. Baka marumihan ka lang kapag may kasama kang iba, kaya't isahan lang. Ngunit panlilin lang ito sa sarili. Hindi rin kalooban ng Diyos na tayo ay mag-isa sa pagsunod. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa ating binasang teksto sa talatang 2, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Jesucristo. Hindi ito sumasalungat sa sinabi rin ni Pablo na ang bawat isa ay pasanin ang sarili niyang pasanin. Pinapakita lang na nandoon sa buhay ng mananampalataya ang kanyang pakikipagsamahan sa iglesia. May namumungang pakikiisa sa iglesia ang katayuan ng isang inililigtas kay Jesucristo. Yan ang simpleng katotohanan dito. Oo, iniligtas ka kay Jesucristo ng isahan, ikaw at ang Diyos. Ngunit
kung ito ay totoong nangyari, dadalhin ka nito sa mga sila man ay isahang nakipag-ugnayan sa Diyos at ngayon kayo'y pagsasama-samahin na tatawaging iglesia. Tandaan natin na ang unang pagpapala ng kaligtasan ay ang banal na Espiritu. Hindi pagpunta sa langit, hindi pagpapatawad. The first blessing of salvation is the Holy Spirit, which reminds us the first blessing is God Himself. Ngunit kung ikaw ay pinagpala ng banal na Espiritu, itong tinutukoy ni Pablo na kayong mga espiritual. Anong gagawin ng isang espiritual? Magkakaroon siya ng kamalayan sa kanyang kapatid. Magiging sensitibo siya doon sa mga sumusuway o pasaway. Kasama rin ng mga nangangailangan sa tinawag ni Pablo na magtulungan kayo sa lahat, tumulong kayo sa lahat, lalo sa sangbahayan. Ibig sabihin ay sa iglesia. So there is sensitivity to sin in others, sensitivity to needs of others. Dahil hindi ka na pwedeng soloista pag ikaw ay pinagkalooban ng banal na Espiritu. Hindi maaari na alalahanin mo lang yung pasanin. Baka ang attitude ng iba ay, sarili ko lang pasanin, sobra na. Ba't pa ako pagpapasan ng iba? Hindi pwede ang ganong mentalidad. Niloob ng Diyos na ang mga nakaranas ng kanyang pang-isahang kaloob ng kaligtasan ay magsama-sama at maging isang samahan, maging isang komunidad sa iglesia. Kung iyong ipagwawalang bahala ang iglesia, magsuri ka kung tunay kang binayayaan ni Jesucristo. Huwag kang magkasya sa pag-aangkin ng sariling pananampalataya kung wala kang iglesia. Madalas gamitin ng langgam sa wisdom literature. At alam natin, ang isang totoo sa mga langgam, they cannot be solitary. They always exist in colony. At para sa queen ant, lahat ng kanilang pagpapagal. At ganun din ang mananampalataya. You cannot be solitary. There is solitude in the dimension of the Christian life, but not solitary. Rather, you are to be in company. Kaya ang hamon ko, huwag mong sarilinin ang pakikipag-ugnayan sa Diyos na hiwalay sa kanyang iglesia. Ang kanyang iglesia ay hindi sakdal sa doktrina o lalong hindi sakdal sa kabanalan sa buhay na ito. Gayunman, kahit ang Galacia na maraming mga diferensya, tinawag pa rin ni Pablo ang mga taga-Galacia na kanyang mga minamahal na kapatid sa kabila ng kanilang mga kakulangan. Kung ang saloobin mo ay panayang pagpuna at pagbatiko sa iglesia na mas minamabuti mo ang magsarili na lamang, ilalantad mo ang kawalan ng pagsasaalang-alang sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. At ang magiging asal ng ganitong mentalidad ay magiging palipat-lipat ka ng iglesia. Bakit? Lagi kang may makikitang kapintasan. Marami nagsasabi sa akin, Pastor, sana lumipat na lang ako sa iglesia nyo. Baka bago pa mag-isang buwan, maghahanap ka na rin ng iba. Kasi may makikita kang kapintasan. At kung ganyan ang iyong mentalidad, ay magsuri ka sapagkat ikaw man ay may kapintasan ni loob ng Diyos na ang mga mananampalataya na may kanya-kanyang kapintasan ay magsama-sama upang sila sa kanilang pagsama-sama ay magtulungan sa pagdaig ng kanilang mga kapintasan. Ito ang isalamin natin sa inaangkin natin na pagsunod
sa Panginoong Hesukristo. Bakit? Sapagkat si Hesukristo, siya ang mas nakakakita ng kapintasan. Ngunit nagmamalasakit siya sa kanyang iglesia. Sa lahat ng 13 sulat ni Pablo, wala naman yatang hindi siyang kinausap na suliranin ng iglesia, ngunit ito'y iglesia pa rin na pinagmalasakitan ng Panginoon. Kaya ang tanong ay, may pinagkakabalahan ka ba sa iyong sarili na nagiging katwiran na isang tabi mo ang iglesia? Hindi ka tinawag na maging mananampalataya at magsarili. Tinawag ka sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. Kaya salaminin natin ang pamanhik dito ni Apostol Pablo. Tinawag niyang magpaka-iglesia kayo pag merong tumutumba sa kasalanan, merong pagbangon sa kanya. Pero, bantayan ninyo inyong sarili. Magpasanan kayo ng mga pasanin, pero pasanin ninyo inyong sariling pasan. At huwag kayong padaya. Kaya isang daya na sana salagin natin ay ang nagsasabi na marami akong ginagawa sa pangsarili at minimal na lang ang kailangan kong pagkakasama sa iglesia. Yan ang maling kaisipan na dapat nating ituwid. Si William Colgate, ang founder ng Colgate and Palmolive Company na mas kilala natin ngayon as Procter & Gamble. Pero si William Colgate ay kilala sa kanyang iglesia na ang tawag lang sa kanya ay Deacon Colgate. Dahil gaano man siya kaabala, ay nagpumilit siya sa kanyang lubos na pasasalamat sa biyaya ng Diyos na maging kaisa sa kanyang iglesia. So, kung Colgate ang gamit ninyo, tuwing kayo magsisipilyo, alalahanin ninyo ang isang taong marunong na magpakaabala sa kanyang sariling mga pasanin, ngunit hindi kinalimutan ang kanyang gawain sa iglesia. Dahil hindi magkasulungan, kundi pinagsama kay Hesukristo ang pang-isahan, ang pang-iglesia. Sa sino man sa inyo na wala pa kay Hesukristo, isang pang-isahang hamon ang binibigay ko sa inyo, lumapit ka kay Hesukristo. Ikaw, huwag mong isipin ng sino man, ikaw ang tinatawag, ikaw ang dapat sumampalataya at magsisi sa iyong kasalanan dahil gusto ng Diyos na ikaw ay maligtas. Ngunit bawat isang tunay na mananampalataya, nariyan ang iba pang mga mananampalataya at nilagay ng Diyos sa mga lokal na iglesia ang pagsasama-sama ng mga mananampalataya upang magkaroon ng pagmamalasakitan at pag-iibigan, at ito ang sasalamin sa lahat na ang tunay na unang pagpapala ng Ebanghelyo ay ang banal na Espiritu, at ang ginagawa sa biniyayaan ng banal na Espiritu ay maging espiritual sa kanyang sarili at sa kanyang pakikitungo sa mga kapatid. Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, aming mahabaging Ama, kasama sa aming mga pakikipagbaka ang kakulangan ng balanse sa mga bagay na katotohanan na malimit ay iniisip namin nagkakasalungat, ngunit walang salungatan sa katotohanan na sa buhay ng pananampalataya ay may pang-isahan at merong pangsamahan, at wala kaming maaring isang tabi para sa pang-isahan, lalo na sa mga wala pa kay Hesukristo. Maaring narinig na nilang Ebanghelyo ng paulit-ulit, ngunit maaring nananangan sila sa pag-asa na sila ay nasa isang magandang samahan o dumadalo ng isang
iglesia at ngunit sa kanilang sarili ay hindi pa tumutugon ng pananampalataya at pagsisisi. Mangusap ka sa kanila ngayon at hamunin na lumapit kay Jesucristo sa pang-isahan, sapagkat si Kristo ay Panginoon at tagapagligtas ng bawat isang makasalanan na lalapit sa Kanya. Ngunit kung sino man ang tunay na nanampalataya, ay biniyayaan mo ng unang pagpapala ng kaligtasan at ito ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay gagawin ang mananampalataya na sensitibo sa kanyang mga kapatid. Ilalagay sa isang iglesia. At sa ganitong diwa, Panginoon, nawa ay panariwain mo sa iglesyang ito ang katotohanan na disenyo ng ulo ng iglesia na pagyamanin ang kabanalan at mga biyaya ng isang mananampalataya sa samahan ng iglesia. Kaya tulungan mo ang bawat isa na tunay na maging masunurin sa Panginoong Hesukristo sa pang-isahan at sa pangsamahan. Huwag kaming padaya sa mga nagtataas ng kanilang samahan at huwag kaming padaya sa nag-iisip na mas mabuti ang sarilinan, kundi pagsamahin namin bilang mga nagpapasakop kay Jesucristo na mayroon kaming pang-isahan at pangsamahan at ito ang magpapalago sa amin bilang mananampalataya at bilang iglesia para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Panalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.